mundo ay nag-uumapaw sa mga kwento ng mga magkakaibigan na nagkakatuluyan. Bakit nga naman hindi? Hindi ba't sa pagkakaibigan naman nagsisimula dapat ang lahat ng mga kwentong pag-ibig? Totoo yun. Alam nga naman po mga tulad ka sa estranghero, sa hindi mo kakilala. Pero nung araw, pwede yan. Diba? Gulatan na lang. Kaya nga inimbento daw yung belo. No? Para if ever yung bride, ay sabihin natin na hindi masyadong kamukha ni Andrea Brillante, ay hindi na makakatakbo palayo. Thank you, Cha. Yung groom. Pero hindi ba marami rin ang magsasabi, o madalas natin naririnig na hirit, ewan ko kay Erwin Ocania, no? Naku, hindi kami talo, para kaming magkaibigan niyan. Maliban sa friend zoning, malinaw, mga kapatid, ang pagkakaiba ng mga antas ng pagiging kaibigan at yung mga kaibigan na maaring dalhin ang ugnayan sa susunod na antas. Pero sa ating kwento sa araw na ito mga kapatid, makikilala po natin ang magkaibigan na si Blue at Mika. Okay, pangalan niya Blue. Bughaw. Sila Mika at Blue na higit pa sa mga matalik na magkaibigan. Ang dalawang ito ay kilala na ang isa't isa mula pa kabataan. At alam na alam nila ang pinakamalalalim at ang pinakamadidilim na lihim ng bawat isa. Pero mga kapatid, sa ating kwento ngayon, sa Sana Lord, ay kanilang malalaman na may mga lihim pa rin pala, may mga sikreto sila na hindi sinasabi sa isa't isa. Kung ano yan, kung yung isa ba ay DDS at yung isa ay DDS din, ay walang kinalaman sa ating kwento, mga kapatid. Ngayong Huwebes, sa Sana Lord, atin na pong simulan ang kwentong hindi naman talaga bibiyahe papuntang Amsterdam, Utrecht o Rotterdam. Atin na pong simulan ang kwentong sinulat ni Macris Magboo Orpilla na tatawagin nating Tayong Dalawa. Umamin ka nga, dude. Pero huwag kang umikot. Nahihilo ako sa pag-iikot mo eh. Hindi ako umiikot. Lasing ka lang, Blue. Please naman, umayos ka. Baka sabihin naman ng mama mo, hindi kita inaalagaan. Ang bigat-bigat mo. Halos makaladkad na kita papasok dito sa banyo. Teka, dito ka sa bata. Bubuksan ko yung tubig. Hindi mo naman sinagot yung tanong ko eh. Ay, hindi pa yata ako nagtatanong, no? Ako talaga naman. Natawa ka pa talaga sa sarili mo, ha? Ano? Sabihin mo nga kung may mali ba sa akin. Bakit kung sino ba yung gusto ko, ayaw naman akong pansinin? Ano bang kulang, ha, dude? Kulang ka sa kalabasa. Ang labo ng mata mo, eh. Ha? Ano? Sabi ko, walang kulang sa'yo. Sobra ka nga, eh. Sobrang madrama. Sobrang maglasing. Sobrang babaero. Naku, hindi ah. Loyal ka ako eh. Sus. Sila lang nga yung lapit ng lapit eh. Kasi yung gusto ko, ayun, iba yung gusto. Pero, teka nga. Ba't ba lamig ng tubig? Ang ginaw, gusto ko na umahon. Ay, Teka. hindi. Dito lang tayo sa bathtub para maalis yung tama mo. Pero kahit ano naman yatang gawin ko, hindi na mawawala yung tama ko eh. Sakit-sakit dito. Sa dibdib. Simula na naman magdrama. Bakit kasi yung tao gusto ko ayaw naman sa akin? Ano ba problema sa akin? Oh, gwapo naman ako. Mayaman, matangkad, matalino. Mabait, pasensyoso. Ano pa ba? Oh, Blue, para kang sirang plaka. Wala pa rin bang season finale itong teleserye ng buhay mo? Paulit-ulit eh.
Paano ba naman kasi hirap na ako eh. Hawa, ako nga itong nahihirapan dito. Oh. Ikaw, relax na relax. Ako yung ginawa mong human backrest. Bigat-bigat mo kaya. Laki-laki mong tao eh. Teka nga, huwag kang magulo. Uy, huwag kang magulo. Nagtatalsikan palabas yung tubig eh. Paglilinisin mo pa ako. Bayan, huwag mo na ako yakapin. Pero dude, salamat for always taking care of me. I love you, Mika. My best friend. Maniwala ka, mahal kita. Sobra. Oo na. Kahit di mo naman tumaalala na bukas. Ay, tara na, dude. Bumangon ka na dyan para makapagbihis ka na. Tulog ka na ron. Mix. Sorry, kararating ko lang. Tulungan na kita magbuhat para makapunta ka na sa kwarto. Ay, nakabuti. Dito ka na, Kuya Luke. Ay, o nga, no, bigat nito, no? Ako nang bahala sa lasinggerong kapatid ko. Basa na rin ang coat and tie mo. Magpalit ka na rin ng damit at baka sipunin ka pa. Ano ba kasing ginawa nito? Eh, hindi ko napansin na parami na pala ng inom eh. Kasama ko rin kasi yung ibang friends ko kanina. Graduation ninyo kanina. Dapat happy occasion. Pero naglasing na naman tong isa. Eh, kaya nga. Tapos ayun, pa-emote pa. Ay, style kasi nito bulok. Ayan, nakaupo na siya dito sa may silya. Kuya, ikaw na bahala dito kay Blue pakibihisan mo na rin. Mawawala rin amats niya ng siguro mga 30 minutes. Kaso, magigising nga yan pero wala yung maaalala. Sige, thank you. Pahinga ka na rin. Congrats ulit sa graduation nyo. Sige po, thank you Kuya Luke. Napalitan na kita ng damit. Dito ka na sa higaan mo. Grabe, paano ka nabuhat ni Mika? Simula kotse papunta dito sa banyo at sa kwarto mo. Nagpabigat ka na naman. Dude. Teka, bakit ang laki ng kamay mo? Hindi rin mabango. Dati naman malambot at mabango Ba't nagbago? Bitiwan mo nga ako. Naamoy-amoy mo pa talaga ang kamay ko. Hindi ako si Mika. Kuya mo to. Teka, ba't parang naririnig ko yung boses ni Kuya Luke? Ha? Umiikot yung paligid. Uy, tumigil ka sa pag-ikot! Tigil! Ay, Mika, patigilan mo yung pag-ikot! ay, akala mo di ko nahalata, ha? Alam ko na ang trend niyang paglalasing mo kada buwan. Dude, Mika, sakit ng puso ko. Ang lakas ng tama nitong kapatid ko. Mika! Wala si Mika. Nasa kwarto niya. Kapag hindi ka pa tumigil ng kakasigaw mo, baka si Mama pang lumapit dito. Mayayari ka pa kapag nagkataon. Pahirapan. Kung pahirapan mo si Mika, grabe. Mika, saan ang ulo ko? Sakit din ang puso ko. Ay, matulog ka na nga. Inayos ko na ang kumot mo. Tabi tayo. Hindi no. Matulog ka mag-isa mo. Lasenggo. Hello, Leo. Friend, nakauwi na kayo ng best friend mo? Bakit mo may diin yung word na best friend? Ay, pero friend, andito na ako sa bahay. Kapapalit ko lang din ng pantulog na damit. Eh, kayo ni Precious, nakauwi na kayo? Yes,
Pero gusto pa namin ulit lumabas. Yayayain ka nga sana namin kaso nakapantulog ka na pala, sabi mo. Naku, hindi na ako pwedeng lumabas eh. Baka hanapin ako ni Blue. Kayo na lang ni Precious. Ingat kayo ah. Have fun. Mika, sure ka na ba talaga sa plano mo? Na ano? Nasa company ni na Blue Villamor ka magtatrabaho. Naku, magiging issue pa kapag hindi ako doon nag-work. Magtatampo yung mama niya pati papa niya sa akin. Pati si Blue baka maglitaan niya na naman. Alam mo naman yun. Nung internship nga lang, nagtampo na silang lahat kasi sa iba ako nag-apply, diba? Pero hindi ka ba mahihirapan? Lalo na overprotective si Blue sa'yo. Paano overprotective? Ay, hindi mo ba alam? Sinapak niya kanina yung bastos na kabatch natin, si Ryan. Narinig niya kasi na sinabihan ka na baduy mo raw manamit. Naka-coat and tie ka raw kahit graduation. Dapat daw nakadress. Ayun, nasapak siya ni Blue. Dapat kasi ang isinuot mo kanina, yung dress na nirigalo sa'yo ni Precious. Masyado mong pinaninindigan ng pagiging boyish mo. Kahit special occasion, di mo pinalampas. Okay lang ako, pero hindi ko alam yung sapak issue na yan, ha? Pero alam mo, deserve naman talaga ni Ryan na masuntok eh. Sama kaya ng tabas ng bibig niya kahit dati pa. Si Blue, number 1 yan na tagapagtanggol ko. Minalas lang talaga yan si Ryan kasi narinig ni Blue yung pang-aalipusta niya sa akin. Obvious naman na tagapagtanggol mo talaga siya. Pati nga sa akin, ang sama ng tingin ha. Another thing. Magtatayo kami ng fashion boutique ni Precious. Baka gusto mong makisosyo. Talaga ba? Sige, pag-iisipan ko yan. Pero thank you sa offer ah. Okay, sige na. Naghihikab ka na eh. Matulog ka na. Good night. Good night sa inyo ni Precious. Maganda yung offer ni Leo at ng jowa niya. Parang mas bet ko mag-manage ng fashion boutique kaysa sa car dealership. Kaso baka magtampo yung mga kinauukulan. Naku, bukas ko na nga ito pag-iisipan. Matutulog na ako. Si Blue kaya? Tulog pa rin kaya yun? Ay, hindi ko na siya sisilipin. Naantok na ako eh. Mika, good morning, Iha. Upo na para makapag-almusal. Morning po, Tita Peach. Naikwento ni Luke na naglasing daw si Blue. Ano bang problema niya? Ay, wala po yun, Tita. Same old tales lang po yun. Dramatic scene na hindi naman niya may paliwanag kinabukasan kung tungkol saan. Nag-uusapan niyo ba ako? Good morning, ma. Good morning. Dude, anong sinasabi mo dyan na dramatic scene? Wala. Ano, masakit ulo mo? Naku, sinabi mo pa. Parang binibiyak nga ulo ko sa sakit eh. Hindi, kumain ka na tapos inumin mo tong gamot na nilagay ko sa may plato mo. Ay, may sopas nga pala akong pinaluto kay nanay. Salamat Nay Miding! Pwede bang palambing ng sopas? Hindi na ako nakukuha sa kusina. Nay, ako na lang po! Ma, ayun naman tubig. Ang sakit ng ulo ko eh. Ayoko na talagang uminom. Yan ang laging sinasabi ng mga lasenggo. Pero umiinom pa rin naman sila kapag wala na ang hangover nito. Oh, ketong tubig mo. Anak, Blue, ang tanda mo na. 23 ka na, nagpapaalaga ka pa kay Mika. Mahiya ka nga. Dapat ikaw na ang nag-aalaga sa kapatid mo. Ma! Oh, bakit? Hindi ko naman kapatid si Mika eh. Best friend ko siya. Kahit anak na ang turing niyo sa kanya, hindi ko pa rin siya kapatid. Best friend ko lang, okay? Alam mo naman pala na best friend mo. Pero paalaga ka pa ng paalaga. Hindi mo ba naiisip? Graduate na kayo ng college. Dapat may sariling buhay na yang si Mika. Pero itinatali mo pa rin sa'yo. Lahat ng ginagawa mo, gusto mo kasama mo lagi siya. Ma naman, dito talaga natin to pag-uusapan? Oh, eh bakit? Eh mamaya, baka marinig to ni Mika at saka ni nanay. O siya, sige na. Pagkakain mo ng almusal, ha? Pumunta ka sa study at pag-uusapan natin ito. Bakit pakiramdam ko may hindi magandang mangyayari?
Ano ba yung gusto niyong pag-usapan? Ano pa ba bukod sa sinabi niyo kanina? Ngayong tapos na sa pag-aaral niya si Mika, magre-retiro na raw si Miding at si Rigor. Total, na-train naman nila yung mga kapalit nila at matagal na rin nilang plano yon. 2 dekada na rin naman silang naninilbihan sa atin. Ma, Matanda na kayo ni Luke. Hindi niyo na kailangan si Miding at marunong naman na kayo mag-drive na 2. Hindi na kayo kailangan pang ipagmaneho ni Rigor. lalo sumasakit ulo ko sa mga sinasabi niyo eh. Panahon na para maglibang naman sila at magpahinga. Deserve nila yon. Matapos ang ilang taong pagtatrabaho bilang kasambahay natin at driver. Bakit niyo naman sinasabi sa akin to, Ma? Alam ko naman na ilang taon din ang ginugol nila sa pamilya natin. Kahit nga holidays, nandito sila eh. Sa bagay, dito naman kasi sila nakatira, pati si Mika. Meron silang bahay sa probinsya. Kapag nagretiro na si Rigor at Miding, baka uuwi na lang sila doon. So baka kasama si Mika kung gugustuhin niya. Ano? Teka, Ma, hindi pwede. Hindi pwedeng umalis si Mika. Sige. Bakit hindi pwedeng sumama si Mika sa magulang niya? Ano? Bakit? Basta, hindi niya ako pwedeng iwan. Blue, may gusto ka pa rin ba kay Mika? Ha? Mama naman, ano ba yung tanong niyo? Pinag-usapan na natin to dati. Alam mong hindi pwede ang gusto mo. Hindi ako papayag! Sinunod ko naman yung sinabi niyo. Hanggang ngayon, hindi ko naman siya niligawan. Tinatago ko pa rin naman yung feelings ko kahit na ang hirap eh. Anak, oo nga sinunod mo. Pero hindi mo ba naiintindihan kung anong sinasabi ko ngayon? Ma, hindi ko kayang mawala si Mika sa buhay ko. Alam niya yan. Oo, alam ko. Kaya nga sinabihan kita na kapag niligawan mo si Mika, kapag nagkaroon kayo ng relasyon bago kayo makapagtapos sa pag-aaral, paaalisin ko siya rito sa bahay. Opo, Ma, alam ko yun. Kaya nga sinunod ko kayo eh. O ngayon, bakit niyo pa sila papaalisin? Tsaka bakit si Mika aalis dito? Anak, Blue! Matalino ka naman. President's lister ka. May Latin honors. Kayo ni Mika na mag-graduate. Pero anak, ang slow mo naman. Nakakaloka ka. Nafu-frustrate ako sa'yo, Blue. Hindi ko kasi maintindihan eh. Paano mong liligawan si Mika kung dito pa rin siya nakatira sa bahay? Ha? Aber, paano? Ibig niyo sabihin, Anak naman, ako na nga ang gumagawa ng paraan. Simula high school pa yung hidden love mo. Habang buhay ka na lang bang maglalasing kapag gusto mong magpapansin? pero paano niyo po nalaman? Anak, nanay mo ko. Alam ko yung mga modus ninyo ng Kuya Luke mo sa babae. Lalo na't si Mika pa yung gusto mong mabingwit. Boto ako sa kanya, anak. Walang duda. Mahal ko si Mika bilang parang anak ko na. Ma, Kaya nga sinabihan kita noon na huwag mong liligawan hanggat hindi pa kayo graduate. Gusto kong makapag-focus kayong dalawa sa future ninyo, sa pag-aaral, at para siguradong hindi kayo magkakasirang dalawa. At isa pa, hindi magandang magkarelasyon kayo tapos sa iisang bubong kayo nakatira. Pero na lang kung magpapakasal kayo kaagad. Game naman ako dyan, anak. Kaso, hindi ka pa nga nanliligaw. Hindi mo pa rin alam kung type ka ba ni Mika. alam niyo ba, hindi ko alam kung ini-encourage niyo ba talaga ako o wala lang kayong confidence sa akin eh. Sumangat lang lalo ulo ko. Blue, gawan mo ng paraan yan. Magpaturo ka ng mga discarding panliligaw sa papa mo o kaya sa Kuya Luke mo. Basta simulan mo na dahil baka maagawan ka pa. Huwag ka na lang mag-asawa kung hindi lang din naman si Mika. Wow, grabe naman yung pressure, Ma. Daig ko pa yung in-arranged marriage eh. Sana nga arranged marriage na lang para hindi na ako kinakabahang manligaw eh. O Mix, wala ba kayong
ang lakad ni Blue ngayon? Ang ganda ng weather sa labas, tapos nanonood ka lang ng TV dyan? Hindi ba kayo gagala or magbabasketball? Hindi ko sure kuya eh. Nasa study pa si Blue, kausap ni tita. Ay, teka, akala ko nasa office ka. Wala ka kanina nung nag-breakfast kami. May meeting lang ako kanina. Saturday ngayon. May date kami ni Karen mamayang lunch. Then we're going to Tagaytay. Sweet niyo talaga ni Ate Karen, no? Ano bang secret to forever? Simple lang. Huwag maging torpe at huwag patagalin pa ang pag-aaminan. Sabi nga ng honey Karen ko, time is gold. Dapat daw hindi na pinatatagal ang mga bagay na dapat ay mabilisan lang. Buti na lang din assertive si Ate Karen, no? Halos nauna pa siyang nanligaw sa'yo eh. Ay, sana all na lang talaga, my forever. Ang lalim ng buntong hininga mo, ah. Oh, ayan na pala ang kapatid kong Lasenggo. Dude, magbihis ka na. Pupunta tayong opisina. Sabado ngayon, mamasyal na lang kayong dalawa. Hindi pa nga kayo nagse-celebrate ng graduation nyo eh. Trabaho na agad. Nako, Mika, huwag kang pumayag. Kuya naman, susurpresahan ko nga sana ng date eh. Ang dami mo namang sinabi agad. Ay, hindi effective yung style mo. Bahala ka. Opisina? Ayoko nga. Sarap ng higa ko rito, oh. Tsaka sabi ni Tita Peach, sa Monday na raw ako mag-report sa office. Siya kaya yung boss ng boss, kaya siya dapat yung susundin ko, di ba? Gusto mo, maglaro na lang tayo ng basketball eh. Pwede pa yun. Gusto mo? Kita mo, bokya ka kagad. Hindi ka pa nga nagsisimula. Alam mo kayo ni Mama, hindi ko alam kung kakampi ko ba kayo o kaaway. Sino ba ako mag-anak nyo ha? Ako naman, di ba? Hindi ko masabi. Oh, Mix, alis na ako. Mainit na ulo ng kapatid ko. Okay, kuya. Bye! Enjoy Bye. watching TV or whatever. Kayong dalawa, kapag gusto nyo sumunod sa Tagaytay, just text me. Swak! Oh, di ba? Ganda ng tira ko. Parang may magnet yung bola sa ring kapag ako yung tumira. Hindi lang tira mo ang maganda, pati ikaw. Ay, buti pa yung bola may direksyon. Puso ko wala. Oh, bola! Salo! Sabi mo? Ha, wala. Sabi ko, ang galing mo. Dapat siguro maging shooting star ka na rin eh. Kasi parang sa'yo na lang umiikot yung mundo ko eh. Testing bola. Nakso, banat ba yun? Pero sorry, di kita papayagang manalo kahit pa magpa-sweet talk ka sa akin ngayon. Oo, laro ba to? Heartbreak session. Bakit? Nasasaktan ka na ba? Ano? Kasi talo ka na? Hindi lang sa game, sa buhay din. At sa'yo. Uy! Lalam ng hugot mo ah. Galingan mo nga. Ikaw yung nag-iya maglaro tapos lalamya-lamya ka kumilos. Galaw-galaw, uy! Pasok mo naman yung bola. Paano naman papasok yung bola kung sa'yo nga hindi makascore? Ano? Ha? Hindi. Sabi ko, hindi kita malapitan sa depensa mo. Hindi ako makascore. Ang bilis mo eh. Okay, sige. Bigyan kita ng chance. Ito. Oh, shoot mo. Libre ka. Sa'yo kaya may chance ako? Ano? Bulong ka ng bulong. Hindi naman kita marinig eh. Ah, wala! Uy! Pati free shot sa Blay. Ano ba, dude? Focus! Mahirap mag-focus. Nadidistract ako eh. Lalo na kapag ikaw yung karap ko. Tara na nga, uwi na tayo. Baka may hangover ka pa kaya wala ka sa kondisyon maglaro eh. Blue, Mix, No, Pierre! Kuya Luke! Ate Karen! Ang tagal nyo. Kanina pa kami dito pa ikot-ikot eh. galing kami ng rest house eh. Naglagay ng mga gamit. Eh bakit hindi kayo sumakay ng rides? Sayang naman ang chance, dito na nga kayo eh. Ito kasi si Blue, ayaw niya ang KJ. Bakit naman? Eh kasi baka mahulog ako eh. Sa rides? Sa kanya.
baduy ng mga bahagi mo, tol. Tapos, ang hina pa. Hindi naman ata narinig. Wow! Grabe naman yung teddy bear mo, Mika. Parang ready na maging jowa. Napanalunan ba yan ni Blue para sa'yo? O paraan niya lang yan para mayakap ka kahit hindi siya yung niyayakap mo? Ay naku, Ate Karen, palabiro ka talaga. Ako yung nakakuha niyan sa shooting game. Alam mo, wala kasing talent sa barilan to si Blue. Grabe ka, nakakuha naman tayo ng 3 stuffed toys sa claw machine. Halos kaluluwa ko ang puhunan para makuha ang mga to. Ay, nagkakabigayan na po ng kaluluwa. Ah, oo nga pala. Sabi ko nga, ikaw ang hari ng bingwitan eh. Ikaw lang naman hindi ko mabinwit eh. Blue, kesa parinig ka ng parinig dyan, dalhin muna natin sa kotse yung mga stuffed toys, pati yung giant teddy bear ni Mika. Ah, honey, dito muna kayo ha. Okay, honey. Congrats nga pala sa graduation. Magna cum laude ka pa. Ang galing. Thanks. Naku, umaambon at biglang dumilim ang langit. Parang uulan ata. Kanina naman ang ganda ng weather ah. Naku, ayan na nga, biglang bumuhos yung ulan. Tara, doon tayo sa may souvenir shop para may silang. Tara. Sige. Kahit na basang-basa na agad ang mga damit natin. Ay, paano to? Wala pa naman akong dalang damit. Don't worry. May dala akong pamalit na damit. Dahil mag-overnight naman talaga kami ni Luke sa rest house nila dito. May damit doon. Sige. Mika, why don't you and Blue stay with us sa rest house tonight? Sabay-sabay na lang tayo umuwi bukas. Ha? Naku, huwag na. Baka makaistorbo pa kami sa date niyo ni Kuya Lu. Don't be silly, okay lang. Lagi naman kami magkasama kapag weekend. It would be refreshing to have company, lalo na mga kapatid pa ni Luke. Eh, depende po yun kay Blue kung gusto niya. Alam niyo naman yun, tupakan yun minsan. Alam mo, don't give him too much power over you and your decisions. Speak up! Malay mo, mas pakikinggan ka pala niya. Sige, I'll try. Masyadong nasasanay si Blue na siya ang nagdidesisyon para sa'yo. Try taking over. You'll find it liberating. Masarap sa feeling. Believe me, I've been there. Kita mo ngayon, Luke is more considerate of me and what I think. Sisterly advice lang, sis. Thanks, ate. Sige, pag-iisipan ko yan. Oh my gosh, Mika! You look absolutely gorgeous! I knew it! I knew it! Sa ilalim ng baggy shirt at cargo pants mo and sneakers, ang sexy mo, Day! You have all the right curves. Bakit nga ba nagtitiis ka na magsuot ng t-shirts and pants? You have the body to front! Ha? Eh, nakasanayan ko na kasi mas komportable magdamit na panlalaki Ay, kaysa naku. ganito. Ate Karen, hintayin ko na lang kayang matuyo yung damit ko. Ano? O kaya hiram na lang ako kay Kuya Luke. Wag na tong damit na to. No, no, no. Hindi ako papayag. Ang dami kong dalang damit at may mga tag price pa ang iba dahil mga pasalubong ni Luke from his trip abroad. Kaya hindi ako papayag na magdadamit lalaki ka pa rin kahit may ibang damit namang pang-girlash. Die! Okay? Oh, Nakakasiwa kasi talaga ako eh. Mika, be honest with me. Nakita ko ang spark sa mata mo nang makita mo ang itsura mo sa salamin. You love that dark blue sleeveless and square-necked fitted dress na hanggang tuhod. Bagay rin sa iyo ang slip-ons na white. So why? Anong why? Why do you insist on dressing like a boy? Hindi naman siguro babae rin ang gusto mo, no? Hindi ate, hindi naman ganun. Ano lang kasi, Sige, sige. I want to pressure you into telling me the reason why. Pero please, just be confident about how you're dressed right now. Sobrang ganda mo, Day. pero, No more pero.
Mika, masanay ka na rin manamit ng ganyan kasi kapag nag-work ka na, hindi na pwedeng jeans pa rin ang suot mo at baggy shirts. Aayusan kita ng buhok at lalagyan kahit lip gloss man lang. Bawal tumanggi. Nakakatakot ang determination ni Ate Karen. Parang hindi na talaga ako makakatakas niyan ah. Di ko naman inakalang magiging makeover session ng simpleng panghihiram ko lang ng damit dahil nabasa ako ng ulan. Ay, siguradong hindi matutuwa si Blue nito eh. Bakit parang may exam? Ang tahimik nyo naman. Ganyan ba talaga kayo kumain sa bahay? Parang nasa library. Sa amin kasi every meal may konting chismis, life updates at may debate kung sino ang paboritong anak. Baka pagod lang sila, Han. Ikaw lang naman ang kakilala ko na hindi nauubusan ng energy. Idol ko kasi si Gary V. Cute mo talaga, Han. Oh. I know. Blue, ano namang masasabi mo sa makeover ni Mika? Careful ka sa sagot mo. Baka ma-expire friendship ninyo. Ha? Okay naman. Buti may dala kang damit pero pwede rin naman sana yung damit namin ni Kuya Lok na nandito lang sa rest house eh. What? T-shirt at pants na naman? For sure, mahaba ang pants dahil mas matangkad kayo ni Luke kaysa kay Mika. Magmumukha siyang walking hanger. Grabe kayo, ano ba? Hindi mo man lang ba na-appreciate ang natural beauty ng best friend mo? Ha? Dati pa naman. Okay, now that we're done eating, let's play a game. Okay ba sa'yo, honey? Of course, honey ko. Oh, kayong dalawa. Magligpit dito. Ihahanda namin ni Karen ang rules of the game. Sa sala na lang kayo magpunta pagkatapos ninyong magligpit ng pinagkainan. Okay? Sige kuya. As if namang may choice. Pumunta ka na lang dun sa sala, ako na bahala dito. 4 na sets lang naman ng plato at baso ng huhugasan. Mabilis lang to. Ayaw mo bang magpalit ng t-shirt tsaka pants? Komportable ka ba din sa suot mo? Ang iksi-iksi tapos masyadong fitted pa. Nakahol mo masyado yung katawan mo eh. Hindi ka ba nasisikapan? Ha? Bakit? Mukha ba akong hindi komportable dito? Mukha ba akong ewan dito sa dress at sandals na pinahiram ni Ate Karen? Pangit mo masyado yung hapit sa akin nito? Para gustuhin mong magpalit na lang ulit ako ng maluwag na t-shirt tsaka pantalon? Kasi... Ay, paano ba sasabihin na nadidistract ako? At hindi ako makapag-focus at parang nilalagnat ako kapag nakatingin ako sa kanya at sa damit niya. Kasi ano? Hindi, baka lang ginawin ka eh. Alam mo namang nasa Tagaytay tayo, di ba? Tsaka, hindi bagay sa'yo. Hindi ikaw yan eh. Ang ginawin? Hindi naman maginaw dito sa loob ng bahay ah. Pero kung sukang-suka ka na talaga na makita ako sa ganitong ayos, pwede namang umuwi na lang tayo para makapagbihis na ako ng sarili kong damit. Yan. Tinan mo ang bilis, natapos ko ng hugasan yung mga pinagkainan. Ikaw na magpunas at magbalik sa lagayan ha. Lagot na. Ano ba naman kasi ako eh? Imbis ma-appreciate ko yung ganda niya, nagreklamo pa ako. Pinahiral ko na naman yung takot kong may makakita sa kanyang iba at matipuhan siya. Bakit ba kasi ang torpe ko eh? Bakit? Anong ginawa mo? Bakit biglang nag-aya ng umuwi si Mika? Kung hindi pa nilambing at kinulit ni Karen, baka nag-drive na lang yan mag-isa pa uwi. May misunderstanding lang kuya. Akala niya napakitan ako sa suot niyang damit eh. What? Naku, Blue ha. Sinasabi ko sa'yo, pag ikaw naunahan pa, may kausap na Leo kanina si Mika. Pinapapunta niya rito kasi nasa Tagaytay din. Ano? Bakit siya pupunta dito? Tsaka,
Para saan? Teka nga, nasa si Mika? Kumuha sila ng shawl ni Karen sa kwarto. Huwag mo kong gayahin na si Karen pa ang naunang magpakita ng motibo. Nakakahiya bilang lalaki na mas nauna pang mag-propose ang babae. Buti sana kung type ka rin ni Mika. Parang hindi naman. Kuya naman eh. Just saying, love is all about timing. Kapag na-miss mo ang chance at timing mo, mahihirapan ka ng makabawi pa. Pupuntahan ko lang sila sa kwarto. Dito ka lang at mag-isip-isip ka. Cellphone ni Mika yung nagre-ring. Pero nasa kwarto pa siya. Sino ba itong tumatawag? Masilip nga. Sila yun na naman. Wala pa itong ibang magawa kundi kulitin ang Mika ko. Nagre-ring pa eh. Sagutin ko na nga lang. Hello? Hello, is this Micaela's phone? Ito nga. Sino ka? May caller ID. Tinatanong mo talaga? Anong kailangan mo? Malayo si Mika sa phone niya eh. Malayo? Mga hanggang Manila ba ang layo? Gaano kalayo para hindi mo may abot ang phone niya sa kanya? Alam mo, kung anong kailangan mo, sabihin mo na lang at ako na ang magsasabi. No need. Magme-message na lang ako sa kanya. Mamaya kung ano pang sabihin mo na hindi naman totoo. Aba, pinapalabas mo ba na sinungaling ako? Na may hidden agenda ako sa pagkuha ko ng mensahe mo? Sa hidden agenda, ikaw lang ang makakapagsabi niyan. Anyways, sana lang hindi masira ang gabi ni Mika. Maging sensitive naman sana ang mga nasa paligid niya. Pinabaan niya ako ng tawag. Ayos ah. Uy, bakit hawak mo yung phone ko? Tsaka bakit parang namumula yung tenga mo at mukha mo sa galit? Sino kaaway mo, ha? Hindi, wala. Nasagot ko yung tawag ng kaibigan mo eh. Magme-message na lang daw siya. Ito, cellphone mo. Seryoso, nag-walkout si Blue? Pabalik na rito sila Kuya Luke at Ate Karen ngayon pa nag-walkout? Sana inagahan niya yung tantrums niya para mas maaga rin akong makauwi at makatulog. Ay naku, imbierna. Ay, sayang naman hindi makakapunta sila Leo. Gusto ko pa namang umuwi na. Grabe ha, mega effort ako sa pag-gather sa inyo. Idadalawa lang naman kayong kalaro namin ngayong gabi ni Yani. Sorry Ate Karen ha, may sumpong kasi yung isa dito eh. Naku, wala akong sumpong ah. Blue, hindi ka na teenager. Oo na. Ano ba kasing game to? Bakit hindi na lang tayo matulog o kaya manood ng movie? That's boring. Ito mas masaya at pwede pa mag-test ng talino ninyo at pagiging spontaneous sa buhay. Mukhang interesting yung game ate ah. Ano bang gagawin? Bakit kailangan nakatayo pa tayo dito paikot sa gitna ng sala? Naglalaro kami nito ni Haniko. Ikaw kilig version. The only rule of this game is to be kilig, funny, and spontaneous habang ginagamit ang descriptions to define ang movement na ginagawa ng player. Dapat mabilis ang pag-iisip. Tignan ko nga ang talino ninyong mga magna cum laude. Han, summa cum laude ako. Han, hindi ko tinatanong. Summa cum laude rin kaya ako. Kaya wag kang ano ha. Sabi ko nga eh. Okay na. Hand and body movements will change kapag hindi na continuous ang flow ng ikaw. Okay. Mabilisan lang to. We'll do it by pair. Magkakampi kami ni Mika, pero kapag na-out na ang isa sa partner, like kapag na-out na ako, si Mika and Blue na agad ang maglalaro. Basta by pair ang laban, okay? As in make you swoon and sobrang pakilig na hindi ka na makakasagot? Ganun ba? Exactly! Ang galing talaga ng honey ko. So talino. Bakit pakiramdam ko parang na-set up ako? Game ba talaga to? Parang wala namang mananalo eh. Scammer tong magjowang to ah.
Here's the first one. Anong ginagawa mo? Iniisip kita habang naglalaba. Eh, ikaw? Inako ko ang nilalabahan mo dahil ayokong mapagod ka at masira ang kamay mo. Eh, ikaw? Teka, di ba same lang yun? Naglalaba pa rin? Oo nga. Basta sumagot na lang kayo. Wala namang premyo to. Masyadong competitive. Practice game lang ang kanina. Ulitin natin. O, ikaw na mag-umpisa ulit, honey. Anong ginagawa mo, honey? Pinapakalma ko ang puso kong umiibig. Eh, ikaw? Itinatago ko sa puso ko ang memories nating dalawa. Eh, ikaw? Hinihimas ko ang dibdib kong nangungulila sa pagkamis sa'yo. Eh, ikaw? Parang inaatake ako sa puso dahil sa sobrang pagmamahal ko sa'yo. Oh, I love you, honey. Ba't nagyayakapan pa at naghalikan sa harap namin? Kuya, ano ba? Ay, sorry. Na-carried away lang. Game. Kayo naman ni Mika. O, teka, kailangan ba talaga to? Di ba pwedeng mag-basketball na lang tayo? Kaya karaoke? Oo, kailangan to. To break the ice. Game na. O, Blue, ikaw na lang mag-start. Mika, ask him. Reminder lang ha, pakiligan itong game na ito ha. Parang kami ng honey ko. Galingan mo, Blue, ha? Chance mo na to. Anong ginagawa mo? Nagtatanim ako ng bulaklak na kasing ganda mo. Eh, ikaw? Inaalis ko ang mga damo na tumubo malapit sa tinanim mong bulaklak. Eh, ikaw? Naglalagay ako ng scented candles para i-surprise kita kasama ng mga bulaklak. Eh, ikaw? Inaalis ko mga kandila sa grounds dahil baka magkasunog. Eh, ikaw? Hinahanap ko yung nahulog na necklace na ireregalo ko sa'yo kapag nag-candlelight dinner date na tayo. Eh, ikaw? Pinupulot ko yung mga nahulog na necklace para isoli mo sa jeweler store dahil sayang lang. Eh, ikaw? Pinupulot ko yung puso kong nadurog dahil binabara mo lahat ng sinasabi ko. Eh, ikaw? Ano? Oh, panalo ko. Eh, Pero bakit parang talo ko? Ano bang naiisip ni Mika? Okay, bonus round. Next movement. Kayo ulit ang maglalaro. Mika, start. Oh, anong ginagawa mo? minamasahe ko ang ulo kong masakit dahil sa'yo. Eh, ikaw? Niniisip kita dahil parang galit ka sa akin. Eh, ikaw? Ginagamit ko yung brain powers ko para malaman kung ano ba talagang ginagawa at iniisip mo ngayon. Eh, ikaw? Pinagpapahinga kita sa isip ko dahil napapagod ka na yata. Kakatakbo 24 hours, 7 days a week sa loob nito. Eh, ikaw? Sige na, I give up. Sumasakit ulo ko. Pwede ba tayo magpahinga? Sorry, Ate Karen Kuya Luke. Masakit na kasi talaga yung ulo ko eh. Punta na ako dun sa kwarto. Samahan na kita. Pahiramin na din kita ng pantulog. Thank you, Ate. Excuse me, Mika. Hayaan mo muna. Mukhang hindi pa siya ready sa mga pahaging mo. Give her time. Dude, bakit iniwan mo ako kanina? Pagbaba ko para mag-agahan, nakaalis ka na raw papuntang opisina. Tapos ngayon ka lang dumating. Saan ka ba galing? Kanina pa ako tumatawag sa phone mo, hindi ka sumasagot. Nagpunta kasi ako sa condo ko na turnover na kasi kanina. Ano? Teka, anong condo unit? Bakit? 1 month ago, pagkagaling natin sa Tagaytay, nabanggit ko sa'yo Baka nalimutan mo lang. Since umalis na sila nanay papuntang probinsya, mas gusto ko na lang na bumukod ng tirahan. Nakakahiya na sa mama at papa mo eh. Wala naman na sila nanay dun sa inyo kaya wala nang rason para magstay pa ako. Ano? Anong walang rason? Hindi ba ako sapat na dahilan? Ay, Blue. Malaki ka na. Mas matangkad ka pa nga sa akin Kaya mo na sarili mo. Isa pa, pumayag naman si Tita Peach. Siya pa nga sumama sa akin kanina sa pagkuha ng documents at susi ng kondo eh. Bibili na kami ng furniture mamaya. Pero, Mika, dude,
Alam mo, nakapag-decide na ako. Pinagbigyan kita na dito ako magtrabaho kahit gusto ko sanang sumosyo sa negosyo ni na Leo at Precious. Please, Blue, give this to me. Let me decide for myself kahit ngayon lang. Excuse me, may client meeting pa ako. Bakit pakaramdam ko parang lumalayo pa siya lalo? Dahil ba hindi ko na siya kinausap tungkol dun sa laro namin sa Tagaytay a month ago? Si Leo na naman kaya? Paano ba mawawala sa landas ko yung Leo na yan? Hello, Tita Peach. Mika, Iha, I'm sorry pero may biglaang out of the country trip kami ng tito mo. Hindi kita masasamaang bumili ng furnitures and appliances. Pero you can use the card that I gave you kanina. The back card, okay? Ay, naku, tita, hindi na po. May savings pa naman po ako eh. Tsaka alam niyo na, galing dun sa scholarship. Tsaka yung mga allowance na binibigay niyo po sa akin, pati yung mga bigay nila nanay. I insist. Kondisyon ko yon, hindi ba? Nung nagpaalam ka na alis ka sa bahay, na ako ang magbabayad ng lahat ng furniture na bibilhin mo at ang iba pang mga gamit sa kondo mo. Di ba? Bilang aking graduation gift and housewarming gifts para sa iyo. Pero tita, Wala nang pero-pero sa akin, Iha. Pasasamahan kita. Baka papunta na siya riyan. Aasahan ko yung mga magiging bill ko sa card na binigay ko sa'yo, ha? See you, my dear. Ingat kayo. tita, sige po, thank you po. Ingat po kayo ni tito. Naku, sino naman kayang pasasamahin ni Tita Peach? Naku, parang kilala ko na. Dude, tara! Ako ang kasama mo ngayong mamili. O paano? Ako na magdadala ng bag mo ah. Ay, okay, as if naman may choice ako. Blue, ang laki naman masyado ng TV na yan, pati yung sound system na kasama. Eh, alam mo naman, di naman kalakihan yung kondo ko. Baka mamaya kapag nilagay na yan sa loob, baka mawala ng space sa loob. Kaya mo nun, pagpasok mo parang nasa sinehan ka kaagad. Tsaka, mahilig ka namang manood ng movies tsaka magkaraoke, di ba? O, imagine mo yun, oh. Concert vibes kapag ganito yung sound system mo. Mas may enjoy natin to. Natin? Ba't natin? Eh, ako lang naman lilipat ng bahay ah. Ako ang dapat mamimili ng gamit. Pinasama ka lang ni Tita Peach para may kasama ako, hindi para maging interior designer ng buong buhay ko. Grabe naman, babe. Dude. Babe! Babe! Bakit parang may galit ka sa akin? Teka nga! Tungkol pa rin ba to sa sinabi ko dun sa suot mo last time? Alin? Uy, wala akong galit ah. Tsaka wala akong alam sa fashion. Oo na, wala na akong alam sa fashion. Pero, alam mo kung paano kita lambingin. Kaya, dude, sige na. Panalokonin natin. Promise, magkakasya to. Kulit, masyado kang malaki. 2 sizes smaller, baka pwede pa. Kapag hindi ka nakinig sa akin, kahit remote control, di na ako bibili. Sige ka. Ay, sige na nga. 2 sizes smaller. After nito, dinner tayo ah. Okay. Hello? Oh, Audrey. Ngayon ba yon? Ay, hindi ako pwede. Kasama ko si Mika. Sige, bye. Niyan, ba't na naman tumatawag yung sekretary mo? Tapos na office hours ah. Hindi. May birthday party kasi dun sa bahay nila. In-invite lang ako. Ano? Bakit ka naman i-invite dun? Boss ka niya, uy. Napaka-inappropriate ng ginagawa nun. Ikaw nga. Bakit galit ka, ha? Nagsaselos ka ba? Di ah. Di naman ako pupunta eh. Siyempre kasama kita. Ikaw ang top priority ko, no? Kulit nito, hindi ako nagsiselos. Sus. Tsaka dapat lang na hindi ka pumunta, no? Tara na nga, orderin mo na yung TV at nagugutom na ako. Gusto ko nang kumain ng leche flan. Leche flan! Sus.
Hello? Buti naman, naalala niyo pa ako. Sorry naman, friend. Busy kami ni Precious sa business. Alam mo na, magsa-soft launch na kami next month. Ang haba ng chat mo kanina, binasa naman namin. Damang-dama namin ni Precious ang galit mo. Tumatago sa cellphone. Ay, kasi naman no, napaka-flirt talaga ng Audrey na yan. Itong si Blue, sinisita na naka-pencil skirt ako at blouse, pati nakadress sa office. Pero yung sekretary niya, halos kita na yung kaluluwa sa lalim ng neckline na suot. Tsaka ninipis ng mga palda. Nagdamit lang ng revealing, flirt na agad. Don't judge a book by its cover. Hala, ano i-judge ko? Halos wala nga cover. Tsaka sino ba yung barkada mo? Bakit pinagtatanggol mo yung Audrey na yun? Kung makadikit pa siya kay Blue parang sinisinghot pa't inaamoy-amoy si Blue. Kahit alam kong mabango naman talaga, nakakairita pa rin talaga, alam mo yun. Wow! Alam na mabango, Mika? Nagsiselos ka lang. Ayaw mo pa kasing aminin? Hindi nga. Ba't ako magsiselos? Ganda ko kaya. Malaki lang yung dibdib niya pero mas perfect yung vital statistics ko. Oo naman Buti naman alam mong maganda ka at may hourglass figure. Dati kasi feeling mo gwapo ka. Hoy, those were the days. Hindi na ako babalik doon. Natauhan na ako ngayon. Ang hirap kayang magdamit lalaki. At least ngayon I can dress the way I want to. Bakit kasi nagpapaniwala ka dati kay Blue na gusto niyang boyish ka manamit? Ngayon, wala naman siyang magawa. Kahit na pinagsabihan ka pa na don't change your style, ikaw pa rin naman ang nasunod. Alam mo, mas confident na kasi ako ngayon At saka, kunwari pa siya, no? For sure, nagagandahan din siya sa akin dahil nahuhuli ko siyang nakatingin minsan. Kailan ka ba kasi magtatapat ng pag-ibig mo? Kaysa naglilitanya ka lagi sa amin ni Precious. Wala nga akong ipagtatapat. Best friend ko yun si Blue. Tropa kami. Tsaka, ganun din yung tingin niya sigurado. We are just friends. Best friends. Parang hindi naman. Sabi mo nga, nag-shopping kayo ng furnitures and appliances kanina. Ano, newlyweds ang datingan? Magpapadala na ba kami ng wedding gift? Saan ba ang gift registry ninyo? Anong wedding ka dyan? Para sa kondo ko yun. Kondo mo? Not for sure. Makikitulog yang si Blue paglipat mo. Pustahan tayo, 5,000 pesos. Ayoko nga, baka matalo pa ako So inamin mo na rin na hindi mo rin matitiis. At kapag gusto niyang makitulog sa kondo mo, papayagan mo. Well, may mga once a month siyang paglalasing at siguradong sa akin yung pupunta pag nagkataon. Okay, pati ang schedule ng paglalasing, alam mo. O sige na, andito na si Precious. Hi daw sa'yo. Good night friend namin na Denial Queen. Ay, Sana naman sa panaginip mo, aminin mo na rin ang feelings mo. sira ka talaga. Sige na, bye. Bye. Denial queen nga ba ako? Di ko naman kasi alam kung anong totoo Audrey, padala nga itong Yes? documents kay Mika. I mean, kay Miss Rosas. Pero boss, ang sama talaga ng tingin niya sa akin tuwing pumapasok ako sa opisina niya. So, effective pala yung strategy natin? Sobrang effective nga yata na feeling ko may invisible na kutsilyo nang tumatarak sa dibdib ko tuwing nakatitig siya sa akin. Uy, talaga? Baka naman dapat mag-level up pa tayo ng pagpapaselos. Alam mo, lagyan kaya natin ng fake love letter yung document. Ay, wag boss. Kapag nagpatuloy pa to, baka hilahin na ni Miss Mika ang buhok ko at inudnud ako sa Xerox machine. Sus, grabe ka naman. Di violente yung Mika ko, ha? Aba, boss. Mika mo. Grabe, sir. Possessive ka, Pero hindi nga kayo makapag-I love you, Alam mo, iba rin ang trip mo, no? Pati akong audience, nadadamay sa telenovela niyong dalawa. Tingin mo, masasabi mo kaya na may pag-asa ako pag nandito ako? Oh, sorry. I didn't mean to intrude. Nastorbo ko pa yata yung pagliligawan yung dalawa. Mika? Are those documents for me? Akin na. Para makabalik na kayo sa paglalandian yung dalawa. Bakit kasi hindi mo sinara yung pinto sa opisina ko? Dito rin natin napansin na nandyan na si Mika. Sir, palabas na ako dapat Ang dami mo lang kasing sinabi. Ayan, sige, habulin mo na, sir. Takbuhin mo na. Para matapos
matatapos na rin tong acting sideline ko. Sobrang nakaka-stress pala maging supporting character. Parang kontrabida na walang talent fee. Bakit naman tumatawag pa tong Audrey na to? Gabing-gabi na. Storbo. Ayaw tumigil ng pagring ng phone. Nakatakas na nga ako kanina sa opisina. Ngayon sila pa tong nanggugulo. Sagutin ko na nga. Hello? Miss Mika, si Audrey po to. Kasi po si boss, hindi ko po mabuhat eh. Naglasing siya dito sa bahay niya. Doon po sa garden, wala po siyang kasama. Ito nga po, gusto pa rin pong uminom. Pero gusto ko na sanang umuwi. Iiwan ko na lang po siya dito ah. Pwede niyo po ba siyang puntahan? Ano? Lasing na naman? Teka, bakit ko pupuntahan eh? Di ba ikaw yung nililigawan niyang lasenggong yan? Naku Miss Mika, I'm sorry pero pinagsiselos ka lang po namin ni Sir. Sa sobrang katorpihan niya, hindi niya masabi sa inyo yung totoo. Ako na yung nanghimasok na magsabi dahil nakakaawa na rin po tong si boss eh. Baka tubuan na lang po ng ugat to na hindi pa rin nakakaamin sa inyo. Ano? Audrey, ano ba sinasabi mo? Ito po, puntahan nyo na lang po dito sa garden. Alam nyo naman to po, di ba? Kasi dito kayo nakatira. Sige po, bye! Hello? Hello? Totoo ba yung sinabi ni Audrey? Isa lang ang paraan para malaman ko. Pupuntahan ko na si Blue. Dilim naman dito. Hindi naman dapat ganito kadilim dito ah. May mga solar lights dapat dito na nakalinya at may ilaw. May mga LED candles na nakapili sa pathway. Sabay-sabay na bumukas. Papunta sa flower bed. Ang daming bulaklak. Sobrang dami. Iba't ibang kulay na rosas. Teka, bakit parang may lamesa sa gitna at Blue? Akala ko ba lasing ka? Ano to? Bakit may candlelight dinner setup? Anong meron? Bakit? Naalala mo ba yung ikaw game natin sa Tagaytay? Ha? Lahat ng sinabi ko doon totoo. Pinlano ko lahat ng to pero hindi ko ginamit yung scented candles kasi sabi mo baka masunog. Blue? Mika, totoong totoo rin na ikaw lang ang laman ng isip at puso ko. Sa bawat oras at sa bawat araw. Tingnan mo to. Quintas? Ito dapat yung graduation gift ko eh. And, proposal gift. Pero hindi ako naglakas ng loob na umamin dahil... Dahil? Dahil akala ko may iba kang gusto. Akala ko kaya panlalaki ka manamit dahil... Ha? Hindi ba ikaw ang nagsabi sa akin na magdamit lalaki lang ako? Sinabi mo yun sa akin sa gabi ng JS prom natin. Sabi mo, wag na ako ulit magdadamit babae kasi ayaw mo akong makita na ganun. Kaya... Ibig sabihin, dahil sa akin? Oo, dahil sa'yo. Bakit mo nga ba sinabi yun? Kasi ayokong may manligaw na iba sa'yo. Nagiging makasarili lang ako dahil sigurista ako. Para kapag pwede na kitang ligawan, ako lang yung lalaki sa buhay mo. Walang ibang extra kagahin ni Leo. Si Leo na in reality may boyfriend. Alam mo ba, siya ang babae sa relasyon. Tapos yung boyfriend niya, Precious yung pangalan. So,
Ibig mong sabihin, wala naman talaga akong dapat pagselosan? Wala, kaya dapat hindi mo rin ako pinagselos. Umami na si Audrey? Oo, kanina. Baka akala niya hindi kita pupuntahan kapag hindi niya sinabi yung totoo. Pasensya na kung naging torpe ako. Hindi ka na ba torpe ngayon? Wala ka pang sinasabi, puro kwentuhan pa lang to. Pwede ko bang isuot na muna tong kwintas sa'yo? Star yung pendant. Dahil ikaw ang naging guiding star ng buhay ko. Kahit simula pa nung una. Lahat ng ginagawa ko, papunta sa'yo. Diyosero ka. Hindi naman halata eh. Lagi mo nga akong pinag-aalaga kapag lasing ka eh. Teka, bakit namumula yung tenga at mukha mo? Huwag mo sabihing... Hindi mo ba napansin na parang may pattern? Kapag gusto ko magpapansin at magpaalaga sa'yo, once a month, magpapakalasing ako. Para rin masabi ko na mahal kita. Wait, so totoo ba na wala ka maalala talaga? Magagalit ka ba kapag sinabi ko na naaalala ko lahat? More on acting din ang paglalasing-lasingan ko. Ay, naku, Blue, grabe ka naman sa akin. Ang bigat-bigat mo eh. Nagpapabuhat ka pa talaga para ano? Para mayakap ka. Ay, naku. Para maamoy ko yung buhok mo. Pati leeg mo. Blue, para-paraan ka talaga ah. Sunod mo na agad yung kwintas, hindi pa nga kita sinasagot. Magtanong ka na. Mika? Ayusin mo. Will you marry me? Will you be my wife? Ano? Wife agad? Bakit naman skip level? Uy, di naman patungo kaya diniretso ko na. So ano, payag ka ba? Wait, pag-isipan ko. Kain muna tayo, gutom na ako eh. Nagutom ako sa stress sa pagsaselos ko sa inyo ng sekretary mo. Kaloka, kanina torpe, tapos ngayon home run agad ang gusto. Aba, matindi. Ano, busog ka na ba? Masarap ba yung luto ko? Ikaw pala nagluto eh, kaya oily. Uy! Grabe ka sa akin ah. Grabe yung effort ko dyan, no? Ako pa yung nag-ayos nito mga bulaklak, oh. Thank you, Blue. Ano, so paano? Dude pa rin ba ang tawag ko sa'yo o babe na? Wala ka pang sasabihin. Well, marami, pero baka mabaduyan ka lang eh. Pero sige, sasabihin ko na rin. Micaela, I love you. I want to spend every day of my life with you. Gusto ko, ikaw ang unang nakikita ko pag gising ko at huling nakikita ko pag matutulog na ako. Wala akong ibang mahal, ikaw lang. Ang mga babaeng sinabi ko dati sa'yo, sa totoo lang, imaginary lang lahat yun eh. Well, hindi naman baduy. Actually, ang sweet nga, babe eh. Teka, babe? Sinasagot mo na ako? Ay, may choice ba ako? Kala ko wala eh. Hindi, joke lang. Siyempre naman, tagal kaya kitang hinintay. I love you too, Blue. And yes, I want to marry you. Kuya, wala pa ba? Ano ba? Panlabing-8 tanong mo na yan in the span of 5 minutes. Wala pa. Na-traffic daw sila. Pero maaga pa naman. Hindi malilate ang bride. Kuya, paano kaya pag tumakas si Mika? Tol, sa tingin mo makakatakas pa? Masyado mo ang ginalingan eh. Kaka-propose mo lang 4 months ago. Kasalan na agad ngayon? Ano? Pinaplano nyo na ni Mama ang kasal ninyo ni Mika, hindi pa nga nanliligaw. Parang dinadamay niyo akong dalawa sa usapan ninyo. Sigurista lang kami ni Blue dahil baka maagaw pa ng iba si Mika. Matindi ang mother and son tandem ninyo. Naunahan pa ako magpakasal nitong bunsong kapatid ko. Luke, naplano ko na rin ang kasal ninyo ni Karen. Pumili ka lang ng date at church. Mabilis na lang lahat yan. Talaga, Mama?
Mamaya usap tayo ha. Ayan na pala si Mika. Dream come true sa wakas. Ikakasal ako sa taong sobrang minahal ko. Sa best friend ko at sa soulmate ko. Sobrang kaligayahan ang nararamdaman ko ngayon na hindi ko mapigilang maiyak. Pagkatapos ko maghintay ng matagal, ito na. Sa simbahan din ang tuloy. Totoo nga. Great things come to those who wait.